verse 8. Sabi niya, una sa lahat ay pinapasalamatan ko sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, lahat kayo. Tingnan niyo kausap niya is yung mga taga-Roma na mga Christians or believer. Sabi niya, because your is being reported all over the world. So ito pag-usapan po natin. Ang faith daw nila ay nababalitaan. Okay? Yung faith nila, kinikwento. Nakukuha niyo po? Nababalitaan or kinikwento. May tanong dyan kung papansinin niyo paano yung faith nila kinikwento? Kung titignan natin, ito hindi nyo kasi nakikita kung titignan natin, yung faith kasi hindi nakikita. So, kung ang faith ay hindi nakikita, ano ikikwento nila? Ano ang nakita nila para ikwento yung faith nila, yung faith naman ay hindi nakikita? Nauunawaan po ba? Okay? Yung faith nila ay nare-report all over the world. Sa mga Christians, okay? So, means nakikwento nga. Nare-report, nakikwento, nababalitaan. Ang faith mismo ay hindi nakikita. So, paano nila nakita at ano ang kinikwento para sabihin na yung faith nila ay ganito? Nakuha niyo po yung point? Mayroon ba kayong idea ano ang kinikwento? Paano nila nalaman yung faith na yon? Okay? Meron ba kayo idea? So, explain natin yung faith. Una, pinapakita ko dito. Now, faith is confidence in what we hope for, and assurance. So, andun yung confidence, andun yung hope, andun yung assurance, at yun daw yung faith sa mga bagay about what we do not see. Okay. Pwede nila sabihin, hindi naman sinabi dyan yung faith hindi nakikita Ang sabi dyan, yung faith daw ay sigurado siya sa inaasahan niya na hindi nakikita. So, hindi naman sinabi yung faith hindi nakikita. Nakukuha niyo po? Okay? Pero may connection yun. Siyempre, magka-connect yun. Hindi mo talaga makikita ang faith. Katulad ng love. May sinasabi na, kung pwede lang, biyakin niyo yung puso ko para makita niyo na umiibig talaga ako sa iyo. Kasi, paano makikita yung love nasa loob mo yun? Nakukuha niyo po? So, paano makikita yung faith na sa loob mo yun? Wala namang, simula na ng palataya ka, wala namang biglang tumato sa faith. Nakukuha niyo po, nagkaroon ka ng faith. Wala namang ganun, di ba po? Okay, so paano yun? Talagang hindi nakikita ang faith. Okay? Ganito rin, gusto ko lang dagdagan pa to, na ang faith, pinoconnect niya sa hindi nakikita. Another verse, supporting related. Ano po sabi dito? So, anong kabaliktaran ng faith? Living by sight. Nakuha niyo po? Pag namumuhay ka sa nakikita, hindi ka namumuhay sa faith. Pag namumuhay ka sa faith, hindi ka namumuhay sa nakikita. Yan Naiintindihan niyo po? Ayaw ko mag-explain na malalim dyan. Okay? Kasi marami sa mga Christian ngayon, huwag na natin expect yung mga unbelievers. Ano ba i-expect mo sa wala? Nakukuha niyo po yung point? Parang ganito, ano i-expect mo? Excuse me po minsan maliit lang yung ko, pero totoo naman, ano i-expect niyo sa patay? Ang mga unbelievers, they are spiritually dead. Nakukuha niyo po? Patay pa sila spiritually. Ano pa i-expect mo? Ang ina-expect natin saan? Sa mga Christian. Tama po ba? Okay. Pero kahit ang mga Christian, namumuhay saan? Madalas. Lahat. Kaya nag-grow lang. Pero madalas lahat. Namumuhay sa side, hindi sa faith. Kaya punong-puno tayo ng worries. At yung worries na yan, dyan tayo nagdidesisyon ng mali. Nakukuha niyo po? Kadalasan sa worries, dahil nag-worried nga tayo, sa maraming bagay. Saan yun? Sa mga pangangailangan natin. Saan? Sa buhay na ito. Saan? Sa present life. Copy po ba? Okay. And because of that, gagamitin natin yung sarili nating
kakayahan, talino. Nakuha niyo po, magre-rely tayo sa sarili natin. Kaya nga sabi, huwag mag-rely daw sa sarili natin, kundi sa Diyos. Ang pagre-rely sa Diyos, magtitiwala ka ngayon sa Kanya. Ang hindi pagre-rely, gagawa ka ng paraan. Nakuha mo sa iyo yun. So, magdidesisyon ka. Karamihan doon, desisyon yun ng bunga ng takot. Dahil natakot ka, tama? At resulta nun, mali. Tapos magre-reklamo tayo, bakit ang buhay natin magulo? Kanino bagsak sa sisi? Sa Diyos. Okay, nakukuha niyo po. So, makita niyo yung faith, inano niya pa rin ay sa mga bagay na hindi nakikita. At ako ay naniniwala, ang faith talaga hindi nakikita. Okay? Katulad nito. Ito, kailangan ko itong idiin. Sa world, hindi sila papayag. Okay? Pero sa Bible, yan talaga. Na yung salitang believe, tsaka yung faith ay equal sa Bible. Depende sa paggamit, pero equal siya talaga sa Bible. Pero sa mundo, hindi eh. Nakukuha niyo po, pwede natin sabihin na mas mababaw to, mas malalim to. Tatagulugin natin yan, yung belief is naniniwala. Ito nananampalataya. Nakuha niyo po? At sasabihin nila, paano naniniwala pero hindi nananampalataya? Nakukuha niyo po? Pero sa Bible, magkapareho yan eh. Okay? Kaya nga minsan hindi makarelate ang mundo. Pag sinabing sa atin, sa Bible is love, minsan iba rin sa atin yung love. Nakukuha niyo po? Ayaw ko na po pumunta rin doon. Pero ulitin ko sa Bible, pareho yan. Kaya yung sinabi rito, faith, simula sa verse 8, nakikita yung kanilang faith, yan lang ang ginamit dyan. Tapos sinabi natin yung faith ay hindi nakikita ang faith dahil yun ay nasa loob. Pareho rin ang belief, hindi nakikita kung ano yung pinaniniwalaan mo. Nakukuha niyo po, nakikita ba yung kung ano pinaniniwalaan nyo? Nababasa ba yun? Hindi, okay? Hindi nakikita yun. So, ulitin ko, magkapareho yan. Dahil magkapareho yan, magkapareho ang resulta niyan. Okay? Tingnan natin ang resulta niya muna sa pagliligtas. Sabi rito, for it is by grace, ito yung kabutihan ng Diyos, ito yung gift ni God, pero para mapasa yung gift of God, you have been saved. Kita nyo, ito yung kukonect. Through faith. Okay? So, nakuha nyo, ito yung kabutihan ng Diyos, ito yung pagliligtas ng Diyos, ito yung regalo ng Diyos. Ano kumonect para makuha yon? Is faith. So, ano resulta niya? Salvation. Tama po ba? Okay. Ano naman ang sabi rito? Jesus died and rose again. Even so God will bring with him those who sleep in Jesus. Alam niyo ano pangako rito? Sa mga natutulog, pero hindi ito physical, ito yung pumanaw na, ha? Okay? Pumanaw na nasa Panginoon, sabi niya, dadalhin niya, isasama niya sa Kanya. So, kaligtasan po ba yun? Yes. At very clear. Paano? Ito naman, makikita niyo yung grace. Yung grace ni God, yung kabutihan niya, na pagliligtas niya, na siya'y namatay at muling nabuhay. Paano? Kung tayo ay maniniwala. So, nakita niyo, ay maniniwala lang. Kasi nga magkaiba sa atin yun. Pero magkapareho sa Bible ang faith. Tsaka yung belief. Okay? Ngayon pwede yung tanong na if. Yun nga yung mahalaga. Okay? Kasi yung iba, ang salvation nila ay hindi ganyan. Yun nga yung tinuturo sa atin na dapat yung ating sasampalatayaan ay ganyan. Na si Jesus ay namatay para sa aking kasalanan at si Jesus ay muling nabuhay para sa aking justification. Slash, ano ibig sabihin nun? Righteousness. Okay? So, yan ang sasampalatayaan mo. Ibig sabihin, pag hindi mo sinampalatayaan yun, walang kaligtasan doon. Kasi hindi ka kumonek sa ginawa niyang pagliligtas sa'yo. Nakuha niyo po yung point? Katulad rin ng grace. Paano kumonek doon sa grace na receive yung gift? Through faith. Paano ka kumonek ngayon sa ginawa ni Jesus kung sinampalatayaan mo or believe? Actually, yung iba, may sinasama ko yung salitang trust. So, parang believe, faith, and trust. Sa atin, parang palalim na palalim yon. Okay? Pero ang totoo yung salitang trust ay nag-interchange sa salitang believe. Believe lang.
Okay, marami po yun. Hindi ko na po nakuha sa ngayon. Ibig sabihin, ang mga version na pagkano, yung salitang believe, sinali nila sa salitang trust. Marami po yun. Okay? Hindi ko na po maano, isa po doon is sa baka mabanggit natin, pero ibang Romans chapter 4 verse 5. Sa ibang version yun, makita nyo, trust. Yung ibang version doon is believe. Meron pa po yun, nasa Romans din. Okay? Hindi ko na po maano ngayon. Okay, so nakita niyo yung result niya nung sumampal, yung naniwala sa Tagalog di ba naniwala sa Tagalog? Ano resulta? Pag naniwala sa kamatayan at muling pagkabuhay, isasama niya sa kanya ang mga pumanaw. So, ligtas po ba yun? Yeah. So, ginamit dito believe, ginamit naman dito faith. So, same result. Copy po ba? Okay, pero maliban dyan, ang sabi dyan, but the scripture has locked up everything under the control of sin, so that what was promised na ipinangako, tingnan nyo yung ipinangako para mabigay, being given through Faith. in Jesus. So, paano makuha yung promise? Ibinigay sa pamamagitan ng, Faith. okay, biglang nagkama. Inulit niya. Kaya lang hindi na faith ang ginamit niya. Might be given. Pareho, given. Might be given to those. So, pwede mo tanongin, Lord, ano ba? Faith ba o believe? Nakukuha niyo yung point? Yes po. Sabi ko rito faith, tapos sabi rito believe. Alin ba talaga sa dalawa? Nakukuha niyo yung point? Sobrang magka-connect sila, almost the same. Yung result, nakita natin kanina, ito naman yung pagkagamit. Parang kumbaga ito, katulad ako nagme-message na minsan, inuulit ko, ina-emphasize ko kung paano nyo maintindihan. Parang ganyan niya lang inulit niya sa ibang way. Nakuha niyo po? Ginamit niya to through faith. Ibig sabihin, pag true faith, nakuha mo na. Kung hindi nyo naintindihan, inulit niya ulit, if you believe. Nakuha niyo po? Siguro naintindihan nyo na, parang ganon. Kasi sa Bible, magkapareho lang yan. Meron pa ba po ba? Sobra naman. Sige, tingnan natin pa isa. Tingnan natin. But to him, Just the word. But he is justified in God. His faith is accounted for righteousness. okay, sana naintindihan nyo. Ang sabi rito, ang pinag-usapan yung 4-4, kung naalala nyo, is about gift. Yun yun eh. Okay, 4-4 kanina yan eh. Ito naman 4-5. Pero, sa kanya na hindi nagtrabaho. Okay? Kasi kapag nagtrabaho, obligation. Nakuha niyo po? Yes. Wage yun. Pero, yun yun, no? Pero, sa kanya na hindi nagtrabaho. Pero naniwala. Kita nyo? On him, kay Jesus, siya ay nag-justify sa kanyang ungodliness or ungodly. Siya ay nag-justify. Okay? Yes! Eh, di ba believe? Di ba sabi rito believe? Eh, bakit dito faith na? Nakuha nyo, dapat faith dito. Depende sa pagkagamit, pero the same. Nakuha nyo po? Pero sa nanampalataya, ito na yun, okay, is accounted for righteousness. Ibig sabihin, yung naniwala, accounted rin sa kanya yung righteousness. At ito yung sinasabi ko. Tingnan nyo to sa ibang pagkasalin, hindi believe ang pagkasalin dyan. Ano po? Trust. Tingnan nyo po. Check nyo. So makikita nyo, yung salitang believe, faith, and trust, magkakano po sila? Ngayon tanong, ito na yung balik ulit. Nakikita ba yun? Hindi talaga nakikita. Ano yung nakikita? Para masabi na, ito yung faith mo. Okay? Doon tayo tatalon. Pinakita ko lang muna sa inyo yung faith. Okay. Can we read? Yan. So, ang faith daw ay nanggagaling from hearing and hearing saan? Through the word of patiin po. Christ. Okay. Excuse me po narinig niyo po ako? Hindi ako against. At ako pa nga nagsasabi, maganda ang King James. Okay, pero pag nag-aaral tayo, pupunta tayo sa word. Kung talaga gusto natin pag-aralan, kung ano yung sinulat na salita doon. Pero may mga translation naman talaga na nakakatulong para ma-appreciate mo, maintindihan mo. Katulad ako, hindi naman ako
explain para praise lang. Nakukuha nyo, so doon nyo na-appreciate. So ganun din yung minsan nagagawa ng ibang version. Pero anyway, dito kasi sa verse nito, lumamang yung ibang version kaysa sa King James. Kasi sa ibang version nito, ang pagkagamit, Word of God. General po yun. Kita nyo, anong pinagkaiba ng God at Christ? Mayroon. Kaya nga, makikita nyo, dapat maintindihan nyo. Kasi pag God, tumutukoy ito sa Ama, at pwede ito, lalo na pinag-usapan yung Word, nakuha nyo po, pupunta yan sa Old Testament. Ang Old Testament is Word of God. Nakuha niyo po? Tama, mali. Tama. Ulitin ko, si God the Father, sino ba ang kumakausap sa mga Israel that time? God. Through the prophet, pero sino? God the Father. Pero sa New Testament, ipinadala niyo yung anak niya para maging messenger. Okay? Okay? At pero ang kausap nun is yung mga Jew through apostle din. Nakuha niyo po? Pero generally, sa New Testament, ang umiiral na is Word of Christ, which is Jesus. Nakukuha nyo? So may pinagkaiba. Pag Word of God lang, lahat Word of God kahit sa Old Testament. Yung sinabing, mayroon bang nakasulat na huwag kang kakain ng puset? Ano sa English ng puset? Squid. Squid. May nakasulat po ba? Wala, pero bawal yun. Saan nyo nakita? Kasi ang sabi, sa Old Testament, ang kakainin nyo lang ay yung may kaliskis. So may kaliskis ba ang squid? Wala. Wala. So hindi pinapakain yun. Okay? May kaliskis ba ang hipon? Wala. Hindi po kaliskis yun. Balat niya yun. Nakuha niyo po, yung isda, may balat at may kaliskis. Yun yung ginaganon. Pag pwede palinis. Nakukuha niyo po. Okay? So, wala. Bawal yung kainin yun. May kaliskis ba ang crab? Wala. Ang dami yung kinakain na bawal. Pero ito, hindi sinasabing bawal, okay, sa kalusugan, ha? Ang sinasabi nito, bawal, spiritual ang pinag-uusapan nila doon. Yun yung tanong, yan ba ang Word of God? Yes. Under Old Testament. Sinabi bang magpatuli? Okay, under the Word of God sa Old Testament. Pero hindi na sa atin ngayon. Pero nagpapatuloy tayo, pero wala ulit connection sa spirituality. Hindi ko sinasabi, kung madumi man yan, or hindi madumi, walang connection sa spirituality. Kung nakakalusog naman yan, or bawal sa kalusugan, walang connection sa spirituality. Kaya katulad din, itutulad ko lang para sa baboy, pinagbawal din po yan. At yung pagkain ng dugo. Pero lahat po yan pare-pareho lang. Na pinagbawal sa Old Testament na Word of God. Pero may pinagkaiba ba pag Word of Christ? Bakit? Kasi si Christ ay hindi pa talaga nagsasalita under Old Testament. Yung talagang literal. Nakuha niyo po? Pero sa New Testament, nagsasalita na siya. Pastor, nung nabuhay lang, hindi. Nagsasalita pa rin siya kahit na siya'y pumanaw na at umakyat sa langit, nag-resurrect through his apostle. O isa lang po yun, si Apostle Paul. So, saan galing ang faith? Sa pakikinig. So, saan tayo naligtas? Grace through faith. So, dapat mapakinggan nila yung Word of Christ. At yung Word of Christ, it is the same also that Gospel of Christ. Pero, of course, yung Word of Christ, hindi lang Gospel of Christ about salvation. Kasi paano kapag ligtas na, yun lang ba yung pag-usapan, death and burial? Hindi, may mga Word of Christ doon para sa ikalalago natin. Okay? Pero yun po, yun yung mga sulat din ni Apostle Paul. Yan. Ito, i-explain ko, okay, isa-isa. Pero sasabihin ko na agad sa inyo, ang nakikita dyan, yung fruit. Nakukuha niyo po? Yung fruit. Yung bunga ng pananampalatayang nasa loob na hindi nakikita. Hindi mo makikita yan eh. Kaya nga sinasabi natin, paano tayo makakapag-husga na maligtas ang isang tao? Hindi natin alam kung siya sumampalataya o hindi. Hindi nakikita yun. Ang nakikita lang natin, yung bunga. Pero ito yung bunga, may, ano rin to, pag-uusapan din to. Kasi may bungang matagal. Tama? May bungang nag-grow pa lang. Nag-grow. Yung iba, hindi pa nakakapamunga kasi nga, baby pa. Parang yung halaman. At
meron namang bungang matagal, whatever. So we cannot judge din sa bunga lang. Okay? Pero, kasi mamaya makikita nyo, meron rin peking bunga. Hello? Yes. Hindi porket gumagawa ng mabuti, bunga agad ng pananampalataya. Mamaya, kaya nga nakatago dapat to eh. Kita nyo? Inauna ko lang kasi nag-i-expect kayo siguro marinig nyo, paano nga makita ang faith. Ang faith talaga nakikita sa bunga. Okay? Pero, ang faith ay hindi siya good work. Hindi siya yung faith, dito, hindi yung belief is work, equal by work. Hindi yung faith, equal niya ay work. Hindi po. Nakuha niyo po? Amen. Kung hindi yung belief at faith, yun ang magka-equal. Okay? Bunga po to. So yung word of Christ, yung word of Christ, yung gospel of Christ, nasa loob rin niya ng word of Christ. Nasa loob lang. Okay? Ibig sabihin, ito mas malawak at general, ito mas specific. Kasi ito specific to sa kaligtasan. Okay? So, pag nakikinig tayo, bumubuo ang faith sa atin. Kaya nga yung faith is gift din. Kaya yung grace is gift, yung faith is gift. Talagang ang salvation is totally grace and gift. Ang Diyos lang ang gumawa. Kasi ang totoo, kahit yung word of Christ, sikat pa rin yan. Nakukuha niyo po? Hello? Yes. At dito lang nga papasok yung free will. Kung yung tao ba, makikinig. Pero hindi lahat ng nakikinig bumubuo yung faith. Why? Kasi meron nakikinig na hindi naman bukas yung puso para makinig. Nakuha niyo po? Yes. Yan naman yung katulad ng mga binhi na mga nahulog sa tabing daan. Na ang nabanggit doon sa pang-apat, yung binhi ay nahulog sa matabang lupa. At ang lupang tinutukoy doon is yung puso. Nakukuha niyo po? Means kung gaano ka-open. Pero pwedeng merong makapakinig. Alin po yun? Like example, wrong motive. Nakuha niyo po? Pa-scholar ko kayo. Mag-share ako sa inyo ng gospel. O lahat kami makikinig. Ano po ba yung pastor? Okay? Nakuha niyo po? Pero wrong motive. Hindi talaga tumitimo. Kaya see to it, nandito kayo para talagang makilala nyo ang ating Panginoon at walang ibang reason. Amen po ba? Amen. Okay, kailangan yon. Kasi once na nandun yung puso mo, talaga makikinig ka, tama? At bumubuo yun sa'yo. Ngayon, so may faith ka na. Na mula sa Word of God or Word of Christ, rather. So ano naman yung sasampalatayaan mo? Okay, ano yun? Na sinasabi ng Word of God, hiniwalay ko lang. Nakuha niyo po yung point? Nakuha niyo yung point? Amen. Kumbaga, ito yung sinasabi ng Word of Christ or Gospel of Christ. So, nagkakaroon ka ng faith. Okay, ano naman yung sinasabi ng Christ na sasampalatayaan mo? Meron, hindi lang basta faith, sasampalatayaan mo yun, paniniwalaan mo tungkol kay Jesus. Ngayon, pagdating kay Jesus, may dalawa. Ito, dito ako tatagal. Sa tingin ko kasi kailangan ko siyang emphasize. Actually, gusto ko nga sanang skip. Pero pag nag-i-skip ako, sayang lang. Kung hindi ko talaga kasi dito ang pinaka-battleground talaga. Yung pinaka-battleground, gusto ko sana unang skip. Pero yun ang battleground. Kaya talagang, kung hindi kayo interesado, yan yung sinasabi ko kung hindi kayo interesado, hindi nyo makukuha. Kasi I'm talking about Word of Christ right now. Amen? Amen. Pag kayo nakinig, yung sinasabi ko dahil interesado kayo, bubuo yung faith nyo sa tamang pagsampalataya niyo kay Jesus. Nakuha nyo po? Okay? Meron kasi talagang who and what. Pero pag nakita nyo, it is worth to share. Kasi ito, meron ako share sa FB ko tungkol sa who and what. Kaya kasi hindi talaga ako naiintindihan ng word. Nakuha niyo po? Katulad nito, napakalalim na usapin to. Ang sabi niya, pinapagulo mo lang, basta yun na yun. Kung human or what, basta sumampalataya kay Jesus tapos, hindi ganun. Hindi talaga ganun, kaya nga battleground to. Alam niyo po bakit? Pag sinabi mo basta sumampalataya kay Jesus, hindi mo naiintindihan yung ginawa niyang kamatayan at muling pagkabuhay. Basta sumampalataya at ang daming sumasampalataya kay Jesus na hindi naiintindihan
naiintindihan yung kamatayan ulit pagkabuhay ni Jesus. Amen. Hello! O, relate ako ng konti ng konti. Naalala niyo ba yung sinabi ko, yung piyesta ng Quiapo? Yeah. Sila yung sumasampalataya kay Jesus para sa kanila. Pero hindi nila naintindihan yung kamatayan ni Jesus. Bakit namatay si Jesus? Para sa kanila, para bayaran ang lahat ng kasalanan nila. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan gawin yan dahil binayaran ko na lahat ng kasalanan mo. Hindi mo na kailangan gawin yan dahil ginawa na kitang matuloy. Hindi nila alam yun. Pero ang alam nila, sumasampalataya sila kay Jesus. Nandito sila sa home. Hindi nila naiintindihan yung what. Ano yung what? Anong ginawa ni Jesus para sa aking kaligtasan? Yep. Hindi nila naiintindihan. Kaya huwag mo sabihin, basta pareho na lang yan. Hindi talaga magkapareho. At yan totoo, nung hindi pa tayo nag-rightly dividing, sa akin pareho lang yan. Totoo. Kaya yung nag-rightly dividing, yun yung sinabi ko, di ba sabi ko sa message ko, parang na-born again uli ako. Bakit? Kasi naging clear sa akin yung gospel. Alam ko naman namatay si Jesus di ba tama para bayaran? Pero ang akala ko, is pananampalataya sa Kanya doon sa home. Pero naging clear sa akin na ang gospel pala is death, burial, and resurrection. Yun pala ang specific na gospel. Yun pala ang sinampalatayaan ko. Bakit ako naligtas? Hindi pala yung kung sino siya. Amen. Kasi kung sino siya, maraming naniniwala kay Jesus. Ayaw mo na pong magbanggit. Hindi nyo pwedeng sabihin hindi sila naniniwala kay Jesus. Ang Jehovah Witness pa, sasabihin nila hindi sila naniniwala kay Jesus. Sagot naman. Doon sa salitang who. Okay, pasensya na, dadaanan ko lang yung mga kilala ha. Jehovah Witness. Seventh-day Adventist, sasabihin ba nila hindi sila naniniwala kay Jesus? Sagot naman po. Okay, yung Mormons, Latter-day Saints, sasabihin ba nila hindi sila naniniwala kay Jesus? Yung tinatawag sa programa nilang Dating Daan, okay, sasabihin ba nila na hindi sila naniniwala kay Jesus? Excuse me po, ganun din po yung Iglesia ni Cristo. Alam niyo po anong pinagkaiba lahat? Yung one. Nakuha niyo po? Kaya battleground po talaga to kung sino si Jesus. Okay, yung sino si Jesus, anong ginawa ni Jesus? Kaya yung salitang yung finished work, sabi nga finished work. Pag sinabing finished work, ano yun? Anong ginawa ni Jesus? Finished work. It is finished. Yung ginawa niya, tama? Nandun ang labanan. Ang daming naniniwala kay Jesus. Alam niyo po, eto syempre, pwede niyo naman ako pilosopoy na naman. Pero sasabihin nila, naniniwala rin sila kay Jesus. Kahit ang Islam. Kaya lang, ang paniniwala nila kay Jesus, isang propeta. Pero naniniwala sila na propeta ng Diyos siya. Pero iba-iba nga. So itatama mo kung ano yung paniniwala nila. Kung sino si Jesus, tatama yun. Pero ang mahalaga doon, anong ginawa ni Jesus? Parang ganito, anong reason bakit pinadala ni God si Jesus? O kita nyo, siya'y namatay para bayaran ang kasalanan. At siya'y muling nabuhay dahil kung hindi siya nabuhay, ibig sabihin, kailangan may magpadala uli siya. So walang katapusan, paulit-ulit ng padala. Parang ganito rin niya, walang pinagkaiba, yung paulit-ulit nilang paghahandog noon ng mga hayop. Kasi nga, hindi kaya. Kaya paulit-ulit. Pero yung ginawa ni Jesus once and for all, kasi inalay niya yung buhay niya, pero nag-resurrect siya ulit. At yung dugo niya, dala-dala niya doon sa kanang kamay, sa harapan ng Diyos. At yung dugo niya is perfect kasi walang bahid ng kasalanan. So patuloy siya nakakapag-minister sa atin kahit nagkakamali tayo. Still, we are righteous by the blood of Christ na nakaka-cover sa atin through the blood of Christ. Amen. Amen? Amen. O, at pag sinabing blood of Christ is about the death of Jesus Christ ulit. Nakuha niyo po? Kaya mahalaga kung anong ginawa niya. Yan yung hindi alam ng napakaraming religion. Ngayon, i-skip ko na lang. I-entertain ko lang kayo kasi baka hindi interesting. Nakukuha niyo po? Hindi. Kailangan kong daanan yun. So, dito na ngayon tayo muna. So, word of Christ or gospel, bubuo ng faith. Kung about sa salvation, gospel of Christ. Pagka naligtas na, para mag-grow naman is word of Christ. Para mag-grow naman. So, merong faith na tungkol sa kaligtasan at merong faith para mag-grow sa pamumuhay. Pagtitiwala. Okay? Parang ganito, pinagkatiwala ko yung kaluluwa ko.
ipagkakatiwala ko buhay ko. Magkaiba yun, di ba? Pinagkatiwala ko yung kaluluwa ko sa Kanya dahil sa narinig kong Gospel of Christ. Pagtitiwala ko ngayon yung buhay ko sa Kanya sa narinig kong Word of Christ na mapagkakatiwalaan siya. Hindi niya ako iiwan. Amen? Amen. O, magkaiba. Palakpakan po natin si Lord. So, dito muna ako, ha? Dito muna ako po-focus. Can we read? Yes. So, nakita nyo may context talaga. Kasi kung sinabi niya everyone who believes, enough na yun. Bakit sinabi niya first to the Jew, then to the Gentiles? Sa kanila, sasabihin na naman ng iba, isa na lang yan, pagsamahin mo na. Yung Bible nga, pinakita. Nakukuha niyo po. Pero ulit, bago tayo tumalod dyan, ito yung king na kumonek. Ano? Believes. Sa Tagalog, maniwala. Okay? Yung ibang ano niya is sumampalataya. Tama, which is faith. Okay? So, yan yun. Ngayon, ano yung sasampalatayaan mo? Ito yun, Ano sasampalatayaan mo? Okay, sa Jew, iba. Nung una. Ha? I-clear natin yan. Ito, doon pumapasok yung misunderstanding din eh. Nung una, at iba yung sa Gentiles, nung una. Pero pagkatapos lumaon yung tinatawag na transition, pareho na sila. Why? Mamaya i-explain ko yung pero ko why. Bakit pareho na sila ng gospel? Pareho na sila kasi isang dispensation lang. Kahit Jew ka, under ka ng dispensation of grace, same pa rin na dapat paniwalaan mo. Hindi lang na si Jesus ang King mo, hindi lang si Jesus ang Christ o Messiah mo, si Jesus ay namatay, nalibing at muling nabuhay. Kasi dispensation of grace to. Katulad no, sa susunod, kung magiging mawawala na yung dispensation of grace, bakit inakyat na ang church? Okay? Nagsimula ang dispensation of grace, nagsimula rin yung church. Saan? Sa kamatayan ni Jesus. Pag umakyat na yung church, tapos na ang dispensation of grace, okay? Nakafocus na yan sa Jew. Nakuha nyo, yung mga Gentiles na hindi sumampalataya, hindi rin sila under ng dispensation of grace. Susunod rin sila kung anong dispensation. Nakukuha nyo po yung point? Kailangan manatiling tapat hanggang huli, hanggang kamatayan. Sumampalataya kay Jesus at manatili at sumunod sa kanyang pinag-uutos. Katulad ng iniwan sa Hudyo, pero hindi na dispensation of grace. Nakuha niyo po yung point? Okay? So, meron talaga, huwag natin sabihin, sana lang yan, magulo yan eh. Naku, ewan ko ba? Ayaw niyo nang naguguluhan, kaya gusto niyo yung simple lang. Kailangan eh. Okay, pero actually hindi magulo. Pag naiintindihan niyo lang kung ano talaga yung nangyari sa Bible, parang kwento o history, makikita niyo, masusubaybayan niyo, nagiging maliwanag. Nakukuha niyo po? Okay? Yan, sige. So dito pinakita, kailangan, ito salvation, kailangan sumampalataya. Una daw sa Hudyo, pangalawa, or sumunod sa Gentile. So pinaghiwalay niya. Kasi totoo, magkahiwalay kasi talaga yan. Okay? Sa Jew, noon, iba ang gospel nila. Okay? Yan yung tinatawag na gospel of the kingdom. Nung una, nakuha niyo po? Dito naman, but now is gospel of the grace of God. Pero pagkatapos ng transition, kahit yung Jew, pumasok na sila, pero yung transition, bakit Kasi ang magpapaliwanag talaga sa kanila ng mystery, si Apostle Paul. I-rewind nyo po kahit yung sinabi ni Pastor Joseph Prince, pero hindi siya ang standard. Pinapakita ko lang kahit siya convinced doon na si Apostle Paul ang magpapaliwanag sa 12 Apostles tungkol dito sa mystery ng gospel sa dispensation of grace. Ang alam lang ng 12 Apostles, yung dispensation ng law before. Yun yung alam nila. Nakuha niyo po? Yes. Kasi yun ang dispensation nila eh. Pero yung pumasok ang manang dispensation of grace, tumawag siya ng apostle, yun ang magpapaliwanag sa 12 apostles. Sige, tuloy natin. Eto, tingnan nyo. So, iba sa Jew, before, ang turo sa kanila is sampalatayaan nila na si Jesus ang Messiah at Son of the Living God, or means Son of God, means God. Okay? Uulitin ko, totoo po yun. Pag sinabing Son of God means God. Ibig sabihin, hindi lang siya tao. Si God,
gumawa ng covenant si God kay Abraham. Sabi niya, hindi lang sa iyo, kundi sa iyong mga magiging lahi. Tama po ba? At ang naging lahi niya is yung 12 tribes of Israel. Tama po ba? Yes. At ang sabi niya, ibibigay ko sa inyo tong land. Ano ang pangako? Bibigay ko yung land, which is yung land of Israel. Okay? At nakipag-covenant si God, ito susundin nyo, ibinabasa kanila yung law. Tama po ba? Yes po. Yung sinabi ba ni God, okay, makikipag-covenant ako sa inyo. Tingnan nyo, sinabi ba ni God kay Abraham na lahat ng susunod sa akin, sa 10 commandments na binigay ko, maliligtas? Walang ganun. Ang sabi niya lang, ibibigay ko yung land. In short, tingnan nyo ha, hindi pinag-uusapan ang eternal life, resurrection, at hell sa Old Testament. Totoo yun. Hindi ko ikakat yan, ha? Hindi ko kakat yan. Kaya kong panindigan yan. Hindi pinag-uusapan ang eternal life, resurrection, even hell. Eh, pastor, paano nga sila maliligtas? Alam ni God yun. Okay? Alam ni God yun. Yung sumusunod sa Kanya para makapasok sa promised land, alam rin ni God yun ano gagawin niya. Nakuha niyo po. Okay? Kahit na hindi nila alam na yung pagsunod nila ay papunta sa eternity, basta yun ang pangako at sila'y naniwala at ang pangako sa kanila is physical. Kaya nga physical talaga sila. Okay, punta tayo physical, di ba? Hindi naman sinabi eternal life, hell, or resurrection na meron kang eternal life or save ka sa hell. Wala naman, di ba po? Wala. Okay, ngayon tingnan nyo. Pinangakuan silang king. Tama? Yes. Ine-expect nila yung king. King talaga. Pero pastor, bakit sinabing Messiah? Messiah or Christ, hindi ko kayo inano, kasi sa ibang translation, yung Messiah rito is Christ. Nakuha nyo po? Pero huwag kayong magtatalo doon. Messiah and Christ is the same, kaya nga pagsalin lang po yan. At ang pinakano yun is the chosen one. Chosen. Yun yung Messiah. Okay? Kuha nyo po. So, mababasa nyo to, talagang king talaga. Sabi doon sa Matthew 2:2, kaya pupuntahan nyo kung meron yan. Sabi doon ng Magi, saan ipapanganak yung king? So, king ba talagang hinihintay? Yes. Yung Magi, marunong yun, alam nila. May karunungan yun sa law. May background sila sa Old Testament, kaya hinihintay nila yung king. Kaya ang tanong nila, saan? Tama po ba ako, Matthew 2:2? Okay? Saan isisilang yung king? King ang gamit yan, di ba? Yes. Pero pag tumalon na doon, biglang napalitan ng Messiah. Hindi ko alam kung verse 4, verse 5. King ang pinag-uusapan sa 2, sa sumunod na mga verse, Messiah na. Anong verse? O sa 4, di ba? King ang pinag-uusapan, tapos Messiah, means magkapareho yun. Ipinangakuan na king, saan manggagaling yung chosen one na king? Pag pinag-usapan na yung Christ is Savior, saan manggagaling yung king yun na magsisave sa inyo? Pero ang ibig sabihin magsisave is physical, dahil ang pinangako land, dahil sila ay na-exile at inaaway lagi sila ng Gentiles. Nakukuha niyo po yung point? Ibang-iba talaga. Ibang-iba sa atin. So, hinihintay yun ng Jew. Kaya nung dumating na si Jesus Christ, at yung tumawag siya ng 12, ang message nila, okay, mag-prepare kayo, because andito yung titag na gospel of the kingdom, parating na yung king nyo. Or sampalatayaan nyo, yung king. Kaya nga kingdom, kasi sa kingdom, ano may kailangan doon? King. Diba na magro-rule sa kingdom? Literal po yun. Katulad ng pangako doon na literal land. Na mag-govern sa kanila yung king. Nakukuha niyo po? Walang pinag-uusapan na eternity doon. Wala po. Walang pinag-uusapan na hell doon. Wala po. Okay? Wala talaga. Walang pinag-uusapan na resurrection doon. Wala po. Walang pinag-uusapan na eternal life. Wala po. Sa Old Testament, yun ay blurred. Alam niyo yung blurred? Alam niyo yung blurred? Sa camera, blurred. Yung salamin mo, tinanggal ko, blurred. Yan, gusto nyo? Okay, talaga malabo. Pag tinanggal, hindi mo na maano, blurred. Blurred sa kanila yung mga bagay na yun. Nakuha niyo po? Totoo yan. So, hinihintay nila yung king.
Ni-reject nila yung king. Nakuha niyo po. Ito na to, pero totoo to. Ni-reject nila. So gumawa, pamamaraan to ni God eh. Yung alam, yung si God is all-knowing yan eh. Sabi po ba? Kaya sabi niya, napakadakila ang iyong karunungan. Alam niya na ang mangyayari. Kasi alam niya na yung mangyayari. Nakukuha niyo po. Pero hindi siya nag-decision ng, kunyari ikaw maliligtas o hindi. Alam niya lang yung kung ano sino ligtas o hindi. Alam niya na yung mangyayari. Alam niya, i-reject siya talaga. Nakuha niyo po? Yun ang way niya para i-save ang mga Gentiles. Okay? May pakaparaan ba yun? Paano na naman? Ay, ang daming katanungan. Kaya nadahan-dahan eh. Ang daming katanungan. Kasi kailangan naman niya piliin yung Jew para ingatan niya yung lahi na yun dahil doon naman isisilang yung Messiah. Na hindi lang Messiah na king ng mga Jew na magiging Savior ng buong mundo. Nakuha niyo po? So, iingatan niya muna yun. Okay? So, ang dami ang habang kwento na. Sige, ito po. So, nung namatay na si Jesus, namatay na, okay? Ano pinapangaral nila? Si Jesus ang King. Okay, Gospel of the Kingdom. Nung namatay, or kaya maghanda kayo, mag-prepare kayo, darating na yung ating King. Yung namatay si Jesus, yung mga nag-reject, di ba ni-reject siya, kaya nga pinatay, di ba po? Kaya ang kwento, o hindi kwento, ang balita, yung good news nila, tawag na good news pero hindi good news, pero yun yung good news nila, yung pinapatay natin, siya ang king natin. Nakuha niyo po, sino kausap ulit? Mga Jew, hindi pa Gentiles. Tapos tinawag naman niya si Apostle, dahil nireject nila, tinawag niya si Apostle Paul, ganito yan ha, okay? Etong message kay Apostle Paul, magkaibang message sa 12 apostles. Kasi magugulat sila, ganito ang narinig nila. Ganito narinig nila, ang kamatayan daw ni Jesus ay kaligtasan. Meron daw eternity na hindi nila ganun clear sa kanila yun. Nakukuha niyo po, hindi pinag-uusapan yun. Ang pinag-uusapan lang sa kanila, land. Okay? Magro-rule na king sa kanila, na magliligtas sa kanila, rule sa kanila, na magliligtas ng bayan nila. Nakukuha niyo po, yun ang tingin nila. Walang unang eternity doon at hell. Kaya nga maghanap kayo sa Bible, walang hell sa Old Testament. Nung tinawag na si Apostle Paul, nabalitaan nila, eto ang magugulat ka, kasama daw ang Gentiles. Akala ko ba yung king magliligtas sa atin? Pero bakit namatay? Tapos yung kamatayan daw, kaligtasan ng buong mundo, kasama Gentiles. Para daw magkaroon ng eternal life. And that is mystery through Apostle Paul. Nakuha niyo po. O sana, palakpakan natin si Lord. Kaya rito, makikita nyo. Ito, hindi pa patay si Jesus, tama po. Yes. Hindi pa nag-resurrect. I-reveal pa lang kay Peter, ano siya. Ito yun, Simon Peter answered. Sino ako? Sabi ni Jesus, sabi niya, you are the Son of the living God. Anong ibig sabihin nito? Chosen. Papasok ba yung king? Yes, chosen king. Hinihintay nila. At God. Dahil pinadala ni God from heaven. Pero hindi pinadala ni God para mamatay, bayaran ng kasalanan niyo. Hindi. Pinadala ni God from heaven na magiging King Messiah or Messiah King niyo. Okay? Yun po yun. Tingnan niyo yung sumunod 17. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Ano ni-reveal kay Peter? Si Simon yun eh, si Peter. Ano ni-reveal kay Simon? Yung pagiging King Messiah ni Jesus Christ at pagiging Son of God. Yun ang revelation sa kanya. At ang tinawag nito, mapalad ka. Kaya pag kayo ay merong nare-reveal sa inyo, you are blessed. Huwag niyo isipin na, hindi yata ako na-bless kasi hindi ako na-touch. Hindi ganon. Pag meron kang nakitang truth, you are blessed. Amen. Katulad nito, pinakita sa kanya ni God kay Peter, na pinakita sa kanya na ako ang King Messiah at ako ang anak ng Diyos, na galing sa Diyos na pinadala. At sabi ni Jesus, you are blessed. Tama? So, are you blessed? Amen. Are you blessed? Amen. Okay. So, ano revelation kay Peter?
Ano revelation po kay Peter? Jesus po ang Messiah. Ayan, ito, di ba 16? Siya ang Messiah, siya yung Son of God. Okay? Di-reveal ba na si Jesus ay mamamatay para iligtas ang kasalanan mo at muli mabubuhay siya ang justification niya? Hindi. Hindi po. Tingnan niyo, ang ganda ng storya, totoo. Chapter 16, context, ha? Amen. 21 lang. Alin yun? Pagkatapos nun, na i-reveal na siya ang Messiah at King, sabi ni Jesus, ako ay mamamatay at mabubuhay sa ikatulong araw. Ano sabi ni Peter? Huwag ipangyari yan sa iyo. Hindi ako papayag. Kakatapos lang i-reveal sa iyo na siya ang Messiah. Kakatapos lang i-reveal sa iyo na siya ang Son of God. And then, nung sinasabi ni Jesus na siya'y mamamatay at muling mabubuhay, lumaban si Peter na hindi pwedeng mangyari yan. Hindi niya naintindihan. Ang naintindihan niya lang si Jesus ang Messiah King. Kaya nga dapat hindi siya mamamatay. Kaya nung namatay siya, nagwa-wonder sila na saan yung pag-asa natin. O di ba ganyan talaga ang totoong kwento? Yung true story sa Bible. Pero pinagsasama nila. Minimix nga nila eh. Kaya nga lalong gumulo. Sa atin, inaayos natin. Kaya mukhang nanggugulo tayo sa maayos na sa kanila. Pero totoo, hindi maayos yon. Nakukuha niyo po yung point? Inaayos natin yung tamang kwento. Okay? Tingnan niyo, sabi for that time, di ba, tingnan niyo, Matthew 16. Dito sila nag-uusap po yung ni-reveal, 21 lang. From that time on, Jesus began to explain to His disciples that He must go to Jerusalem and suffer. In-explain ko na suffer, mamamatay. Suffer many things at the hand of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that He must be killed. Okay? So, kamatay. And on the third day, He resurrected. Peter took Him aside and began to rebuke. Sino? Okay, ni-rebuke na si Jesus, sabi, never, Lord, He said, this shall never happen to you. So, ano na-reveal na kay Peter? Messiah. O, yun yung sino si Jesus. Nakukuha niyo po? Okay, ito. Pero hindi ito. Di ba yung sina-explain ni Jesus, ito yon? Yes. Na siya'y mamamatay? Yes. Lumaban si Peter eh. Ito lang ang na-reveal sa kanya, very clear. O, tuloy natin ang kwento ha. Hindi kwentong barbero, talagang itong kwento. O, ngayon, nung namatay na si Jesus, namatay na ha? Okay? Ano na ang kwento? Sino na ang kausap? Sino na ang fellow? Sino kausap? Nakikibasa lang tayo. Akala kasi natin kasama na agad tayo doon. Yun ang pinaka-error na isama mo ang Gentiles sa Old Testament, sa covenant ng mga Jew. Na akala natin ibinigay rin sa atin ang Ten Commandments para sa kaligtasan. Naku, maling-mali. Hindi pinag-usapan nila hell doon at eternity. Nakukuha niyo po, it's about land. Kaya ang sabi, pag susunod ka, I will bless you. Tama? Yes. Pag hindi ka susunod at susuway ka, I will curse you. Walang hell ang pinag-uusapan doon. Physical. Sa atin, iba na, spiritual. Tapos, ipag-mimix mo yung physical at spiritual. Hello, Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, kasi nireject nila si Jesus. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs. Ang pinakikita ko dito, yung Israel ang kausap at tungkol kay Jesus. Sino si Jesus? 23. This man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge yan. Mga mahalaga yan. Okay? Plan and knowledge ni God. And you, with the help of the wicked men, put him to death by nailing him on the cross. So, pinatay. Okay? But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him. Dito pinapakita na si Jesus Christ ay Son of God. Why? Kasi impossible na i-hold siya ng kamatayan. Nakukuha niyo po? Hello po? Yes. Impossible na yung anak ng Diyos ay panatiling patay ng kamatayan. Yung kapangyarihan ng kamatayan, pilit siyang i-hold, pero hindi kaya.
Kasi siya ay Son of God. Okay? Ang pinag-uusapan nito, pag hindi kayo nagra-rightly divide, is about death and resurrection. Parang gano'n, no? Dito pinatay. Dito binuhay. So, akala nyo na gospel, hindi pa rin. Yan ang magpapatotoo na si Jesus Christ ay Messiah nila. Ganun ang usapan. Tingnan nyo tuloy natin, ha? 31. Okay? Whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible he should be held by it. 32. God has raised this Jesus to life. So, death and resurrection, di ba? Pero may sinabi bang namatay para bayaran ng kasalanan? Wala. Meron ba sinabi muling nabuhay para sa justification? Parang ganun ang dating, di ba? Yes. Pero ano pinag-usapan natin? Ang nireveal sa kanila, yun ang Messiah. Pinapatunayan lang to na yun ang Messiah. Kasi nakasulat to sa prophecy na magre-resurrect nga rin yung Messiah. Pero wala pang about forgiveness of sins. Wala. And we are all witnesses. Sino ang nagsasalita nitong all witnesses? Kasama doon, yung primary is the 12 apostles. Tama po ba? Yes. O tingnan nyo ang conclusion. 36. Tama, conclusion nila, 36. Therefore, conclusion ba? Yes. Let all, Israel. sino kausap? Israel. Be assured of this. God has made, Is Jesus. sino? Jesus. Whom you crucified. Sabi ko, who? Si Jesus yun. Whom you crucified. Ano siya? Both. Lord and Messiah. Ano yung pinakita kay Peter? God. God. Dito, Lord. Nakuha niyo po? And Messiah. Asan yung death and resurrection for the forgiveness of sin? Wala. Wala. Nakuha niyo po? Okay. Tuloy natin. Kaya pag hindi naiintindihan yan, tuloy natin. Can we read? Then know this. You and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, by whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. Akala niyo ulit, death and resurrection, di ba nabanggit? About Messiah pa rin yan. Dahil pag pinag-usapan ng Israel, kita nyo sila kausap pa rin. Kahit sa chapter 4, wala pang Gentiles ang kausap dyan. Sila pa rin ang kausap, is about Messiah. Kahit na sinasabi yung death and resurrection, kasi namatay na talaga si Jesus. Pero binuhay, kaya naman nababanggit yung death and resurrection. Pero it's not about forgiveness of sins and justification. Kundi about na yun ang magpapatotoo na si Jesus ang Messiah and Lord. Okay, tuloy natin para pa-iyan ko sa inyo. Ito, ginagamit sa salvation. Tingnan nyo. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind. O, tingnan nyo, ganyan tayo before. Tingnan nyo pinagkaiba. Saan daw ang kaligtasan? Walang matatagpuan kung hindi sa pangalan, walang ibinigay na pangalan kung hindi sa pangalan nino. Siyempre, nino. Nino po. Jesus para ma-save. Who po yun? Who? Wala dyan yung what. Chapter 4. Israel ang pinag-uusapan pa rin dyan. Papakita ko sa inyo Israel kasi yung history, progressive yan. Nakuha nyo, so pagkasunod-sunod talaga. Chapter 4, ang chapter 5, tingnan nyo, can you read? Apostles left, worthy of suffering disgrace for the name. Name, ninong name ulit? Jesus. Apostle. Tingnan nyo yung sunod lang, 42. Day after day in the temple courts and from the house to house, they never stop alin, teaching and proclaiming ang good news that Jesus is the Messiah. Oh, clear? Chapter 5. So, itong chapter 4 na nasa loob, ginagamit natin sa salvation, di ba? Pero that is who? Sinasabi mo na si Jesus Christ, ganito, diretso, si Jesus Christ ang tagapagligtas. Okay, tatanggapin ko si Jesus, tagapagligtas ko. Pero as long na hindi niya naiintindihan na si Jesus ay namatay sa kanya para bayaran ang kasalanan niya, at si Jesus ay muling nabuhay, yun ang katuwiran niya, dahil yun ang gospel. Okay? Hindi mo tinanggap kung ano yung ginawa niya kasi nanatili ka sa who. Nakuha niyo po? Kaya napakahalaga po nun. Kailangan linawin yun. Yung ginawa, doon tayo naliligtas po. Amen. Okay? Kasi pag tinuro rin naman yung what, maiintindihan mo yung who. Pero pwede mo bang maintindihan yung who na hindi mo naintindihan yung what? Pwede?
Pakinggan nyo, yan ang nangyari kay Peter nung una. Nakuha niyo po? Di ba ni-reveal sa kanya na si Jesus ang Messiah? Okay, si Jesus ang Lord or God, Son of God. Pero pagkatapos sinabi Jesus, mamamatay siya. Lumaban, pumalag si Peter. Ibig sabihin, pwede mo paniwalahan yung who na hindi mo naiintindihan yung what. Pero pag naintindihan mo yung what, maiintindihan mo yung who. Nakukuha niyo po? Yes. Pero huwag kang manatili sa who. Nakuha niyo po? Kaya yung 1 Corinthians 15 is what yon. So kita niyo ang dinideclare nila? Kanino dinideclare po to? Sa Israel, sa mga Jew. Na si Jesus ang Messiah. At ito hindi pa pinag-uusapan yung eternity uli rito ha. Messiah King lang yan. Okay? Hindi pa clear sa kanila, blurred pa. Kaya dito tayo papasok sa matindi. Sobrang tindi na ito. Ito ang naging gospel ng body of Christ. Ang daming pagtatalunan rito. Okay? Ang unang nila, ako na magsasabi ang kanilang mga argument is for God so loved the world. Sana sinabi na lang nila for God so loved the Israel. Okay? Yan ang pagtatalunan nila. Nakukuha niyo po. Ako magsasabi na pwedeng pagtatalunan. Okay? Tingnan niyo po. Ako na magsasabi Okay, yung salitang eternal life. Iba na to. Hindi usaping pang Old Testament to. Nakukuha niyo? Ako na nagsabi niyan Ang sinasabi lang nila is world. Ang sinasabi ko ngayon, mas mabigat, eternal life. Pero ito ang usapin. Kailangan paniwalaan sino ang kausap. Dapat tapos na tayo. At lahat ng nakasulat, makakatulong. Di ba? All scripture are written for us, but not to us. Ito makakatulong. Pero hindi talaga tayo kausap. Kasi ang focus niya pa rin, yung salitang whoever believes, saan yung believes? Di ba, ito pa rin yung usapin, di ba naman kanina? Nakuha niyo po, yung faith and belief is kanino kay Jesus. Pero tingnan niyo, yung belief in Him. Nakapokus siya sa personality, Him. Hindi inano rito yung what. Nakuha niyo po? So, ito ginagamit ko rin. Pero iniiwasan ko na. Why? Kasi pag ginamit natin, akala nakukonvey natin sa kanila na ito ay directly kayo ang kausap. Makakakuha ka naman ng ganitong eksaktong verb, ganitong thought, kay Apostle Paul. Pero kumpleto. Okay? Saan? Ayun. Nawala. Alam niyo yung Romans 5:8? Tingnan yung Romans 5:8. God demonstrate His love for us in this. O, sa nakita niyo ba yung pag-ibig ng Diyos? Yes. God demonstrate His love for us in this. Nung tayo makasalanan pa, Christ died for us. Ano ibig sabihin nun? God gave His Son. Kaya nga, Son died for us. Kompleto. Parang John 3:16 na mas kompleto. Alin? Na hindi sabi believe in Him, but believe kung ano yung ginawa ni Jesus. He died for our sins. Tama? Yes. Amen. Okay? So, ito may, sige ba balik na natin, hindi ko mapindot. John 3:16. Ang tinitingnan lang nila yung isang road. Okay, nakukuha niyo po, ito ang argument nila kasi sabing Gentiles Ako nga, mas matindi na eternal life. Pero walang problema Ito yung sinasabi rin ni Pastor Joseph Prince, pero hindi siya ang ating batayan. Sabi niya, si John ang more nakinabang sa sulat ni Apostle Paul dahil siya ang huling apostle na namatay. Nakuha niyo po, kasi dispensation of grace din yun. Nakuha niyo po, kahit sila mag-change sa dispensation o sa gospel nila, hindi sila mananatili sa gospel of the kingdom. Nakukuha niyo po? Hello? Yes. So, ang nangyari, na-mix na niya ni John. Pero ang sure, ang kausap ni John is Israel or Jew. Hindi tayo. Nakuha niyo po? Sana yun pa lang ay mahalaga na talaga sa atin. Kasi pag pagpipilitan mo to, at ito lang, alam niyo po ano mawawala pag pinagpilitan mo to? Yung mas mahalaga. Alin? Yung death and resurrection. Hello? Naintindihan niyo po? Ano mas mahalaga? Yung word? Yung eternal life? Na hindi naman tayo sinasabi ko conflicting. Ang sabi ko lang kausap niya is Jew. Tama? So bakit hindi tayo kumuha sa sulat ni Paul?
Kasi mas mahalaga yung death and resurrection dahil yun ang mismong gospel. Dahil pag pinilit mo ito ang gospel, pupunta ka lang sa who. Wala yung what. Wala yung what dito. Nakukuha niyo po. Yes. So yun ang mas paglalaban ko. At magugulo na ang buong Bible. Bakit? Si Apostle ang Apostle ng Gentiles. Di ba? Sugo, messenger. Tapos nakikinig tayo kay John ngayon. Inalis mo na yung pagiging Apostle ni Paul. Di ba ganyan din nangyayari sa body of Christ? Sabi nila Apostle si Paul, pero hindi talaga sila nakikinig. Nakukuha niyo po, minimix pa rin nila. Kung makikinig ka si Paul ang Apostle mo, okay lang to, walang problema to, tama? May matututo ba tayo dito? Yes! Pero hindi tayo direct kausap dito dahil si Paul ang Apostle ko. Nakukuha niyo po? Kaya mas pagdidiinan ko, okay, yun, naintindihan niyo yung ibig ko sabihin. O, tingnan niyo naman, kahit si John, sinamarize niya. Lahat ng sulat niya sa Book of John na lang ha, para hindi kayo mano. Ito ang summarize niya sa 20. Tingnan nyo. But these are written. Lahat yan nakasama yung John 3:16 ha. But these are written that you may believe. Tama, believe, di ba? That Jesus is the Son of God. Same na same kung ano yung ini-reveal kay Peter. Nakukuha niyo po? Okay, ito lang ngayon na ano dito. By believing you have life in His name. Okay? So walang problema, walang conflict. Pero sino kausap? Jew. Okay? Yes. Ako iniiwasan ko din John 3:16 ngayon. So, habang yung naging clear sa akin, iniiwasan. Dati kasi, Romans 3:23, lahat tayo nagkasala, Romans 6:23, ang kabayaran ng kabayaran ng kasalanan kamatayan, John 3:16, dahil minahal ka ng Diyos. Bakit hindi Romans 3:23, tapos Romans 6:23, and Romans 5:8, God demonstrate His love for you. Ibinigay niya yung anak niya, at yung anak niya namatay para bayaran ng kasalanan. Amen. Saktong-sakto, di ba, para sa kaligtasan? Tama, yun na yung gospel. Yes. Pag tinanggap mo naman si Jesus yung kamatayan niya, tatanggapin mo si Jesus na hindi lang tao. Tama? Yes. Pupunta ka sa who. Kasi walang tao na pwedeng magbayad ng kasalanan dahil lahat ng tao, yung dugo nila may kasalanan. Yung anak lang ng Diyos, ang dugo niya na walang kasalanan. Copy? Ang naging Savior mo siya, pero hindi Savior, hindi Messiah or Christ, the King. Savior sa soul mo, tama? Yes. Pero nagiging King natin siya sa puso, spiritual King. Amen. Nakuha nyo? Yes. Kaya magkaiba talaga ang Jew at Gentiles. Sa Jew, literal. Sa Gentiles, spiritual. So, King ba natin si Jesus? Yes. Yes, sa puso. Tama? Yes. Pero hindi tayo pinangakuha na may darating ng King, ipaglalaban tayo para sa gobyerno o sa bayan na ito. Wala ring bayan na ibinigay sa atin. Sa Jew yun eh. Yes. Okay? Yes. Sana naintindihan. Paano naman to, Pastor? Sabi niya naman to ni Paul, si Paul na to. At kausap niya Gentiles. Kita niyo yung mga ako na nagsasabi. Ang sabi ni Peter ganito, ay ni Paul. Si Paul to ha, jailer. Okay, kinulong si Paul, yung jailer, hindi Jew yun. Okay, tinanong ng jailer, paano ako maliligtas? Kasi nakita niya yung miracle din. Sabi, dahil nabukas yung kulungan. Ang sagot ni Paul ay ito, they replied, believe. So believe ba? Ano uli yun? Believe. Faith. Faith. O, nakuha niyo po? Pag sinabi mo kailangan faith, hindi believe, magkaiba na. Sabi dito na believe na base yung mga una, lahat believe. Okay, pero kung sinasabi natin paano kaligtasan, it is by grace through faith. Ano pa talaga? Faith ba o believe? Saved. Okay? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be Saved. O, paano na to, Pastor? Can you explain this? Ngayon, tanong ko sa inyo. Okay. Kaya niyo pa rin paniwalaan na ang gospel ni Paul is death, burial, and resurrection? Tanong ko lang sa inyo, kaya niyo bang paniwalaan? Yes. Kahit ang sinabi niya lang rito, believe. Yes. Nasa nasa who. Tama po ba? Yes. Kaya niyo bang paniwalaan? Hindi ko kayo pinipilit. Ang pinapagawa ko lang sa inyo, huwag kayong maniniwala sa isang verse. Kailangan paniwalaan niyo yung buo. Si Paul ay tinawag na apostle set apart for the gospel. Set apart for the Gentiles, di ba? Yes. Paano nga ito, Pastor? Gusto ko lang maintindihan. Tanong ganito, diyan pa siya talaga nagtapos? Yan lang sinabi niya. Tignan niyo yung sunod.
Tingnan niyo yung sunod. Yun lang yung unang sinabi niya. Tingnan niyo yung sunod. Wala na ba siyang sinabi? Then, they spoke the word of the Lord to him. They spoke. Sinong they? Yung kasama niya, si Barnabas. Nakakulong sila ni Paul. Sila yung nag-worship, kaya bumukas yung mga kulungan. At yung mga nakakulong, hindi tumakbo. Bakit? Doon lang sila nakakita na kinulong na nag-worship. Doon lang sila nakakita na kinulong at nung nag-worship, kumilos ang Diyos ng tunay na Diyos para sa Kanya. Kaya nabukas ang kulungan. Kaya kahit yung mga kriminal, hindi nakatakbo. Namangha. Hindi talaga nakatakbo. Kasi sabi, papatayin niya yung sarili niya. Sabi niya, huwag mong patayin sarili mo, nandito kami lahat. Bilangin mo. Ganun ba? Okay, sarado ko muna yung mga kulungan. Baka magbago eh. Okay? Walang tumakbo. Nakita niyo na amaze lahat, pati yung mga kriminal. Okay. And after that, tapos na ba? Nag-spoke sila ng word of Christ. Tama? Word of the Lord. Word of Christ. And what is that? Gospel of Christ. Kaya nga hindi word of God. Si God, Lord noon. Tinatawag na ano yun? Lord God sa Old Testament. Sa New Testament, yung Lord, title ni Jesus. Luluhod ang lahat, langit, lupa at ilalim, and they will say, Jesus is Lord. Jesus is the Son of God. Amen? Oh, nasagot ba? Kaya sabi ko sa inyo, pagtitiwala lang sa buong Bible. Kaya sabi ko, kahit hindi, ito lang, kunyari ito, tinago ko yung 32. O, paniniwalaan nyo, hindi nag-share siya ng death and resurrection? Dapat paniniwalaan nyo. Kasi, kino-connect nyo yung buong Bible. Tama? Dahil ang connect niyan is 32. Na nagsalita pa siya ng word of Christ. Kaya yung John 3:16, doon na ngayon lalabas katulad ng sample ko. Porket ba sinabi yung world at sinabi eternal life, is directly kausap tayo. Tingnan niyo yung head, yung una. Meron ba sila, I speak to you, Gentiles? Wala. Sila talaga kausap. Sino bang John yun? Si John. Yung nagsabi na James, Peter, and John, si John. Sila yun, yung pillar ng church na ang sabi, kayo pumunta sa mga Gentiles, kami sa mga Jew. Si John, siya po yun. Ay, ito pa, isa na lang, i-reveal ko, tatapusin ko na. Sino sumulat ng Revelation? Si John. At alam niyo yung Revelation, hindi directly para sa Gentiles. Sa mga Jew din yun. Nakuha niyo po? Kaya lahat ng halos pangyayari doon, halos is about tribulation. Di ba wala na tayo doon? At end times. At the coming of their Lord. Nakuha niyo po? Hindi na tayo kausap doon. Hindi tayo kausap doon. Si John ang sumusulat at sinusulatan niya rin mga Jew. Okay? So, marami po ba tayong natutunan? Yes. Sana naintindihan niyo to Yes. Balikan niyo na lang maikling video lang to. 4 minutes. Sana pag naintindihan niyo, i-share niyo. Sa Old Testament is law. Tama? Ito, Gospel of the Kingdom. Then tinawag si John, the Baptist and the 12 Apostle. Namatay si Jesus, kaya blood. Ang hinihintay nila yung buo na Messiah. Hanggang dito sa transition. Kasi dito sa Book of Acts, doon naman i-erase niya si Paul. Na yun naman yung church age na New Testament. At yung church, iaakyat. Yan yung tribulation. At bababa naman, pag natapos ng paghihirap, bababa naman si Jesus Christ na maghahari. Yan yung millennium. Yan yung mai-experience ng mga Israel na hinihintay nilang king. Nakuha nyo? Na maghahari sa kanila. So means nasunod sa kanila, di ba, yung covenant sa Old Testament? Nasunod, di ba? Pero in-include tayo sa loob. Yun yung amazing na hiwaga, na mystery mula kay Paul. Sana makakatigan niyo po yun. At kung naniniwala kayo, ma-share niyo rin. Uulitin ko, sasabihin nila, ginugulo mo ang gospel. Isa na lang yan, pareho na lang yan. Nakukuha niyo po? Sa nakakaintindi, hindi ganyan.
So sana naintindihan nyo na kahit yung John 3:16. Hindi tayo against sa John 3:16 ha. Sinabi ko ba against? No. Ang sabi ko, hindi ikaw ang direct na kausap doon. Maliwanag yun. Si Paul ang direct na kausap sa atin, kaya kung naghahanap ka ng John 3:16, ang unang nakita ko lang is Romans 5. God, the Father yon, demonstrate His love for you. Okay, wala nakasulat, He gave His Son, wala nakasulat, but nandun yun to. Okay? That, nang tayo makasalanan pa, okay, wala nakasulat pero Christ died for us. Paano namatay? Siyempre, pinadala niya yung anak niya na nagkatawang tao. He died for our sins. Wow, yun ang gospel. Pero nagtapos lang ba dun sa namatay? No. Aaminin ko rin, patapos na ako conclusion na to, mas na-emphasize talaga ang kamatayan. Kaya merong laging puro death, at minsan walang resurrection. Pero ang buong gospel is death and resurrection. Okay, yung buo. Pero na-emphasize lang more yung death. Kaya nga kahit kausap ko Christian, makikipagtalo sa akin. Ang sasabihin niya, death. It's about death. Ang sinasabi ko naman is yung buo, death and resurrection. Na kung titingnan nyo, wala kaming dapat pagtalunan, kaya lang, ang alam niya lang hanggang death. Kaya alam niyo po sino itong mga Christian nito na hanggang death lang alam, pakinggan niyo po. Ito yung mixture hindi sa salvation. Ito yung mixture about sa life. Alin? Kasi ang resurrection is your justification and righteousness. Ito yung akala nila pag nagkasala sila, balik na naman sila sa impyerno. Tama? Yes. Na pag nagkasala sila, madumi sila sa paningin ng Diyos. Samantalang ang nagko-cover is the blood because we are justified through the resurrection of Jesus. Kaya sa konting mas na konti na emphasis yung resurrection, kaya yung church at church na, nandun sila sa death. God forgive us. Nakuha nyo? Pero wala sila sa right standing before God.